Top 5 mistakes na ginagawa mo kaya ka nagkaka-acid reflux or GERD. Number 1, humihiga ka na walang katabi. Char! Bago ko sabihin, ano muna ang GERD? Ang GERD ay gastroesophageal reflux disease. Ito ay isang kondisyon kung saan yung laman ng sikmura ay umaakyat sa esophagus. Kaya nakakaranas ng heartburn, minsan may nalalasang mapait sa lalamunan, mahapdi ang sikmura at minsan dighay ng dighay. Tignan natin ang video na ito. Pag kumain tayo, syempre dadaan ang pagkain dito sa esophagus. Pero bago pa siya makapasok dito sa sikmura, merong muscle sa pagitan ng esophagus at sikmura na kailangang mag-open. Ang lower esophageal sphincter. Magbubukas siya para makadaan ang pagkain, tapos magsasara na dapat agad pag nakadaan na ang pagkain. Para yung kinain mo at yung acid sa sikmura ay hindi umakyat sa esophagus. Pero sa mga may GERD, pag nakapasok na ang pagkain sa sikmura, hindi nagsasara yung muscle or sphincter. Kaya yung kinain mo at yung acid sa sikmura ay umaakyat sa esophagus. Dahil dito, naiirita yung esophagus. Kasi yung balat ng esophagus hindi kasing kapal ng balat ng sikmura kaya hindi matitiis yung acid. Ano nga ba ang top 5 mistakes na ginagawa mo kaya ka may GERD or acid reflux? Number 1, humihiga ka agad pagkatapos kumain. Paulit-ulit na reminder ito at alam kong madalas nakakalimutan dahil magkahalong gutom at pagod ang nararamdaman nyo pagkatapos magtrabaho. Ideally, dapat 3 hours kang maghihintay bago humiga. Pero grabe, sobrang tagal naman. Para mas realistic tayo, pwede naman at least 1 hour maghintay pagkatapos kumain. Tapos, siguraduhin mo na humiga ka sa left side mo para tuluyang bumaba ang pagkain. Kung ayaw mong nakahiga ng tagilid, you can sleep on your back pero dapat elevated tulad nito. Number 2, overeating. Naranasan mo na ba yung sumikip ng sobra yung pantalon mo pagkatapos mo kumain dahil sobrang dami mong kinain? Mali yun ha, you're overeating. Normal, nalalaki naman ng konti talaga yung tiyan natin pag kumain, pero not to the point naman na kailangan mo tanggalin yung botones ng pantalon mo. To prevent overeating, eat slower and be self-aware. Mararamdaman mo naman pag enough na yung kinain eh. It's all about developing a good relationship with food kasi after you eat, you should feel comfortable. Hindi yung parang nasusuka ka sa sobrang dami mong kinain. Number 3, skipping breakfast. Ang sikmura natin kahit walang pagkain yan, tuloy-tuloy ang pag-produce ng acid. Kaya humahapde yung sikmura ng may GERD pag hindi nag-almusal kasi walang nag-neutralize ng acid eh. Walang laman sikmura mo. Kaya you need to eat just a light meal. Actually, pag may GERD ka, bawal ka mag-heavy meal talaga. Sa lahat ng meals mo para sa buong araw, dapat light meal lang talaga. Pero syempre, dahil light meal ka lang, hindi pwede yung 3 times a day lang. Dapat 4 to 5 times a day ang kain. Number 4, hindi mo pinapansin ang triggers mo. Hindi lahat ng may GERD ay magkakapareho ng trigger. May iba na natitrigger ng kape, yung iba hindi naman. Yung iba natitrigger ng kamatis, at yung iba hindi naman. Kaya importante na pag alam mong may inumin o pagkain na nagpapalala ng GERD mo, iwasan mo. Huwag mong ipilit. Number 5, tinitiis mo yung sakit. Huwag tinitiis, magpakonsulta ka kasi baka may ibang kondisyon ka. Hindi lang pala GERD. Consult your doctor para ma-assess ka ng maayos at magamot ng tama. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.